Sino nagsisinungal? Sino nagsisinungaling? Di ba ikaw? Your Honor, hindi po ako sinungaling. Eh ano ka? Nagsasabi lang po ako ng totoo. You are Mr. Morales, Yes, Your Honor. nakita ko sa isang interview mo na sinabi mo na ako raw ay hindi marunong mag-imbestiga. Am I correct? Yes, Your Honor. Yun po ay opinion ko bilang investigador dahil inaasahan ko po inimbita po ako rito as resource person. Alright. At mistula ako na ito rin tama. na akusado. I will have to respect your opinion, but my track record in investigating here in all public hearings will attest to it. Okay? Now, second question. Sinabi mo sa isang interview na sayang ang binabayad ng taong bayan sa akin. Yun po yung opinion ko, Your Honor. Dahil doon sa nakikita kong takbo ng... Bakit sayang ang bayad? Your Kahit Honor, ako, ginagawa ko, tinutupad ko ang aking sinumpaan tungkulin bilang inyong senador at kine-question mo ba ang 15 milyong Pilipino na bumoto sa akin? Dahil sinabi mo, sayang ang binabayad nila sa akin. Your Honor, yun po yung opinion ko. Gawa ng ako po ay isang investigador. Ang investigador po, nag-extract po na information. Nag-elicit po na information upang makuha mismo yung yung ninanais doon sa subject matter. Kagaya po ng ginagawa natin ngayon. Ako po ay nagsasalita lang bilang sa aking opinion at bilang doon sa aking karanasan bilang isang investigador. Kapag ako po ay kaharap ng isang iniimbestigahan, inisikap ko po na makuha ko yung sustansya na kinakailangan patungkol po dun sa hinahangad kong resulta. Ako po, hindi po kailanman na namemersonal o kumakaladkad o naguhusga sa pagkatao ng kahit na sino, lalo na yung mga naimbestigahan ko talagang mga kriminal. Yan ang opinion mo. Ito naman opinion ko. Okay. Meron akong kopya ng desisyon ng Civil Service Commission affirming the decision of PIDEA Director General Arturo Cacda, finding you guilty of dishonesty, grave misconduct, and conduct prejudicial to the best interest of the service. The Civil Service Commission ruled that, and I quote, "It is undeniable, based on Morales' admission, that he concealed or distorted the truth about factual circumstance of the arrest of Chua and Miao. Morales' earlier statement that the arrest was a result of a lawful arrest and later, take note, retracted the same is telltale proof of dishonesty. His action, among others, of planting evidence is likewise an act of dishonesty because it is contrary to the fact that no illegal drugs were seized nor under the possession of the accused." Ang desisyon na ito ng Civil Service Commission ay kinatigan ng Korte Suprema noong January 20, 2016. Doon po sa kaso na yun, ikaw mismo ang umamin na you have planted evidence. Paano ka namin ngayon paniniwalaan sa mga sinasabi mo? Hindi nakapagtataka, gawa mo din ang mga alleged leak documents. Ano po masasabi niyo, Mr. Morales? Your Honor, hindi ko po makita yung relevance ng sinasabi ng desisyon ng Civil Service Commission. Ang pinag-uusapan po natin dito, Your Honor, I am testing your credibility, Mr. Morales. All right? You have string of cases filed against you, and one of these that I am mentioning right now is the decision of the Civil Service Commission, which was affirmed by the Supreme Court. All right? Your Honor, yung pong desisyon ng Civil Service na sinasabi nyo ay walang kaugnayan sa pinag-uusapan natin dito. Ang pinag-uusapan din natin dito ay yung investigation po na ginawa ko noong 2012. Lumilihis ako mga No, Your Honor. No, Your Honor, hindi po ako lumilihis. Sapagkat, ang pinag-uusapan po natin... Is it true that you planted evidence?
Yes, Mr. Yeah, I just would like to remind you that you address your questions and everything to this chairman para hindi kayo magkapersonalan. Ah, Yes, if Your Honor. there is true the chairman, para hindi masyadong My question is, planted evidence. But according to the Civil Service Commission decision, and it was affirmed by the Supreme Court that you planted evidence. No, Your Honor. Yung You mean to say that you disagree? Of course, you will disagree to the with the decision of the Civil Service and the affirmation of the Supreme Court. How can you disagree with the? No, Your Honor, hindi po yan yung istorya, Your Honor. At ito, Your Honor, yung sinasabi niyo to discredit my credibility, Your Honor. Ang pinag-uusapan dito, ang issue, Your Honor, is yung pagiging investigador. So, hindi po ako akusado, Your Honor. Mr. Chairman. I'm not discrediting your. I am testing your credibility. Huwag kayo magsabay magsalita. Dapat pakinggan mo kung magsalita sa ito, Jinggoy. I am testing your credibility. Pinapangunahan mo. Sinasabi mo, I'm discrediting your credibility. Kung meron man. Your Honor, sa umpisa pa lang nung magmula nung dumating kayo dito sa hearing, Mr. Chairman, ito na yung naging experience ko, Your Honor, Mr. Chairman, dito sa Senate investigation. Ang ipinunta ko po rito is resource person po ako para dito sa PIDEA Leaks. Dahil ang pinag-uusapan po dito ay yung paglabas ng dokumento doon sa PIDEA. At ako po, Your Honor, investigador lang po ako. Hindi ako akusado, Mr. Chairman, para i-test yung aking credibility. Nakapako lamang po ang aking kaalaman patungkol po doon sa ipinalabas ng vlogger na si Maharlika, patungkol po dito doon sa mga confidential documents, classified documents. Doon lang po ako. Ngayon, kung ang butihing senador, Your Honor, ay ang gagawin sa akin ay atakihin ang aking personalidad, wala pong kinalaman ito doon sa mga classified documents na ginawa noong 2012. Ang tanging participation ko lamang po at nalalaman ay yung lamang po nangyari ng 2012 matapos na pumunta yung confidential informant sa Intelligence and Investigation Service. Ngayon, kung ito dinadanas ko ngayon na talagang sinisira yung aking pagkatao, hindi kaya ito ay may kinalaman doon sa ngayon presidente ng Pilipinas na narinig mismo doon sa dokumento na nagpataon na ako ay nag-imbestiga Mr. sa Chair. 2012. Mr. Chair, Yes, go ahead, sir. ang sinasabi nitong resource person natin na dinidiscredit ko yung kanyang credibility. I am just reading all his cases filed against him. Okay? Inuulit ko lang. Okay? Pinapangunahan mo kagad ako. Sinasabi mo, dinidiscredit ko agad yung credibility mo. All right now, yung sinasabi mong nawawalang dokumento, tinanong kita last hearing, where are these documents? Sinasabi mong wala. Tinanong pa kita kung sino yung confidential informant mo. Sinasabi mong hindi mo kilala. Anong klase kang resource person? Wala kang mga ebidensya. Oh, Your Honor, ikaw ba paniniwalaan ka namin dito? Your Honor, Mr. Ganyan Chairman. ang mga sinasagot mo. Your Honor, Mr. Chairman. Declassified documents na piniresinta po ng vlogger na si Maharlika na nasa kamay nitong committee na ito. Ito po yung personal ko na under oath po in-identify ko. Itong mga dokumento na ipinakita noon ni Senator Bato de la Rosa, ito po yung nagtataglay ng aking pangalan at pirma. At doon din po sa dokumento na yon ay in-identify ng PIDEA na sasakyan ng PIDEA na mga kawani ng PIDEA yung mga nandun at opisyal na sasakyan ng PIDEA yung naandun. Your Honor, yung mismong dokumento nagpapatunay
Yun po ay galing ng PIDEA. Kaya nga po nagulat ako nung lumabas po Okay. yun eh. Tinanong natin ang PIDEA. Kung galing sa PIDEA. Ano sagot na? Meron ba PIDEA rito? General Lasso. Yes, si Mr. Lasso. Tinanong na, I asked him during the last hearing if there is such an existing document. And what was your answer, Mr. Lasso? Your Honor, there are no such documents in PIDEA. Oh, sino nagsisinungaling? Sino nagsisinungaling? Di ba ikaw? Your Honor, hindi po ako sinungaling. Eh, ano ka? Nagsasabi lang po ako ng totoo. You are a congenital liar. Kasi po doon sa aking personal na kaalaman noong 2012 bilang isang investigador. Senator Jingo, if I may, Your Honor, I have already made my peace about that particular document. Sabi ko, naniniwala ako sa PIDEA na wala yan sa kanilang files dahil wala talaga yan doon. Niwala ko. Pero ako ay naniniwala na yung papel na yan ay totoo. Based on my previous explanation, andyan ang papel na yan. Ang tanong lang kung sino may hawak. Ako naniniwala ko, based on everything that I have examined, nandiyan yung papel na yan. Hindi lang alam kung sino may hawak ng papel na yan ngayon. Where is that alleged document? Where is Kasi ang nandito ngayon is photocopy? soft copy lang. Soft copy na That is not authentic, Mr. Chair. That is not authentic. if we define authenticity as to the material, yung hard copy, then maybe masabi natin hindi authentic. Pero ano bang ibang word for that authentic na makapagsabi na yung isang soft copy ay totoo? Which ako mismo rule na talagang totoo yan as far as I'm concerned. Andyan yan, pero soft copy nga lang andyan. Existing document yan na hindi makita ngayon. Hindi yan gawa-gawa lang. Okay. Mr. Chair, can we administer the oath on retired General Santiago, please? Will the CONSEC administer the oath? Comsec, Ang subscriber, pasabi ko pa yung dapat hindi na talaga binoboto. Comsec. Sige, bago, habang hindi pa nag-minister si General Santiago, ito Morales, makinig ka. yes, Mr. Chair. Ulitin ko, for the last time, Yes, Your Honor. hindi mo talaga maalala yung confidential informant mo? Your Honor, pareho po tayong pulis. At napaka-importante po sa atin yung mga information galing po sa mga informer. Itong mga informer po, kapag lumalapit sa atin, ito yung karamihan po ng mga pinagmumulan natin ng trabaho. At kapag ito, Ulitin ko yung question, dagdag ko yung question. Hindi kaya ayaw mo lang sabihin yung identity dahil nga meron tayong code of conduct between handlers and confidential informants na kahit ano mangyari, walang laglagan dahil buhay ko ang nakataya. Hindi ba yan ang nasa isip mo? gano'n na nga po, Your Honor. Hindi ko talaga ilalaglag, pero ikaw, ewan ko, bakit? So, yung mo, na ayaw mo sabihin, alam mo. Gano'n na nga po, Your Honor. Mr. Chair, Kasi hindi po kakayanin ng konsensya ko, Your Honor. Kapag may nangyaring masama doon sa confidential So, informant. ganito ngayon, at stake yung credibility mo, credibilidad mo. Dahil you are not tayo. Bakit hindi mo pa sabihin yung pangalan? If out of thin air, lumabas yan dahil wala ka informat na mga totoo. Your Honor. Mr. Chair, if I may first. Yes, go ahead, Senator Jigoy. Maliwanag na maliwanag. Sabi niya, na hindi niya kilala. Eh, di talaga napagsinungaling itong taong ito. Your Honor, Mr. Chairman. Pwede sa Yeah. po.
Wala po akong sinabing hindi kilala. Hindi po matanda. Basta nandun. Hindi po mataiba po yung hindi kilala kaysa doon po doon sa hindi matandaan. Your Honor, ito po, mahigit isang dekada na po itong kaso na itong pagkakaimbestiga ko. At itong confidential informant na nagtiwala ng information na nagdala ng mga litrato na nagtataglay ng mga personalidad na gumagamit ng ipinagbabawal na gamot. Base sa kanyang revelation, ito po lahat ay na-induce doon sa kanyang deposition. Kaya nga, okay na yan. Pabalik-balik na natin narinig yan. Pabalik-balik na. Ang atin lang is, sino yung informant? Ako, kung ako nasa shoes mo, if I were in your shoes, na ganito na ako ngayon, na naiipit ako, well, talagang sasabihin ko kung sino yung informant ko. Kung alam ko kung sino yung informant. Your Honor, kung matatandaan ko man yung pangalan niya, hindi ko pa rin po talaga ipagkakaloob dahil po hindi kakayanin ng aking konsensya kapag may mangyari sa kanya. Your Honor, Well, I can give you the assurance that the Senate will protect him or her. Kung sino ba siya. Sige, huwag kang mag-alala. Sabihin mo, we will protect her. Hindi siya mapapano. Sabihin mo ng pangalan. Your Honor, classic example na nga po yung ginagawa sa akin. Ako'y investigador lamang doon sa kaso. Hindi po ako akusado. Ngayon po ako po'y nakakaranas ng talagang pangano sa akin pagkatao. Yung pa kaya confidential informant. Ako nga po mismo, nano lang ako dito eh. Investigador lang ako, Your Honor. Tumanggap lamang po ako ng information. Andiyan na tayo, Morales. Agent Morales. Andiyan na tayo sa sitwasyon na yan. Andito na lang tayo, lahat-lahat. Nangyari na yung mga dapat mangyari at hindi dapat mangyari. Pero your question is, your credibility is at stake here. Kung hindi mo may bigay yung pangalan ng informant. I am giving you a piece of advice. Sabihin mo na lang yung pangalan ng informant mo para hindi ka masabi na gawa-gawa mo lang yan. Your Honor, hindi ko po hawak ang inyong pag-iisip. Ako po'y nandito dahil doon po doon sa paglabas ng dokumento na inilabas ng vlogger. Ako po ay sumulat sa PIDEA para magkaroon ng investigasyon upang katotohanan na wala akong kinalaman sa paglabas. At sabihin sa kanila na itong dokumento na ito ay ako yung nag-imbestiga. Tungkol po dito, ako po yung nag-imbestiga. Ngayon po, patungkol po dyan sa confidential informant na yan, ay patawarin niyo po ako. Kasi po, ito po yung hindi po kakayanin ng konsensya ko kapag may mangyari doon sa confidential informant na mahigit isang dekada na po na hindi ko siya nakita. Okay, ito may nakarating sa akin information galing from other former PDEA agents. Ayaw lang niya humarap dito sa hearing. Sabi niya, alam daw niya yan dahil sila daw nakahuli ng informant na yan. Sabi mo, just what I received, isi-share ko lang sa'yo. Ang pangalan ng confidential informant na yan na naglaglag dyan kay Marcel Soriano ay yung anak-anakan daw ni Marcel Soriano na ang pangalan ay Ian. Ngayon, yung Ian na yan, patay na. Patay na. So, ang hirap nito mag-trace kung sino yung mga tao na binanggit. Dahil puro patay na yung mga nagbanggit. Yung Ian na yan ay dating trabahante doon sa again, alam ko, lumabas lang ito sa vlog ni Maharlika, pero direkta pumunta sa akin yung agent, yung former PDEA agent, nagsabi sa akin. Pero I'm not taking his statement, line and sinker. Kaya sinare ko lang sa'yo na iyan daw yung hinahuli na naglaglag dyan sa activities sa pundo ni Marcel Soriano. That's fair information. Hindi ako naniniwala. Kaya sinare ko lang sa committee na ito para for you to evaluate. Mr. Chair, Ito yung Senator Jinggoy. unless he names unless he remembers the name of his confidential informant,
In my opinion, his credibility is zero. Mr. Chair, I would like to request the COMSEC to administer the oath and Gerald Santiago. Yes, Comsec. Thank you, sir. Please raise your right hand, sir. Do you swear to tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth in this investigation, sir? Thank you very much, sir. Please take your seat. Thank you, COMSEC. Okay, Mr. Morales, noong nakarang hearing, if my memory serves me right, correct me if I'm wrong, nabanggit mo si former PDEA Chief, Gerald Santiago, at pinuri mo pa siya. Correct? Yes, Your Honor. Ngunit, meron akong video, medyo, kung gusto natin palabas, na mismo si General Santiago ay kine-question ang iyong integridad. General Santiago, kailan po nakuha itong video na ito at bakit nyo sinabi na his integrity is questionable? Mr. Chairman, Your Honor, magandang tanghali po sa inyo lahat. Medyo, because of my age, medyo hindi na ako as a matter of fact, hindi ako interesado sa hearing na to eh. Kaya lang, hindi na ako makapanood ng Netflix. Puro PDEA leak. Sabi ko, teka, kaya nung imbitahan ako, sige, pupunta na ako riyan. Meron din isang nagpunta sa akin na sabi ko, without my knowledge, sabi ko, huwag mo na ako idamay dyan. Yung pala, ini-record niya yung aming conversation which he showed sa vlog. Yung si Cap Nino Barsaga ba yun? Sabi ko, huwag mo ko idamay niya. Nagulat ako, inilabas niya bigla dito sa YouTube eh. Ngayon, ang malalim kasi itong pinagmumulan ng problema ng PDEA. Historical ang problema nito. Kaya pinapalabas dito, kami mga sinungaling. Romy Enriquez, pwede ko, Mr. Chairman, i-address ko si Romy. Ikaw pinapalabas mo, mentionin mo na akong Director General noon. So, pagkatapos sinasabi mo, pagbabalikan ko kayo kung nakakaintindi kayo ng organization. Hindi ako nag-iimbestiga sa inyo. Meron legal service. Kung ano man ang resulta, nire-review ko yan at pinipirma ko kung approve, disapprove. Kung nag-appeal ka sa civil service at nakalusot ka, di buti sa'yo, good for you. Pero huwag mo kung sisihin na itatago niyo ba kung sino Director General niyo? Ha? Hindi, patapusin mo ko. You do not address me, address the chairman. Para matuto naman kayo ng protocol. Daldalan ngayon, daldalan dito, hindi i-address ang chairman eh. Ha? Huwag niyo kong isuro na hindi ko alam. Noong time na yan, Mr. Chairman, ang tao ng PDEA galing NARCOM. Iilan ng taon si General Abinido nag-organize yan. Out of the 1 billion pesos, minagastang 500 million, yung 500 million ginamit ni General Abinido para i-organize ang PDEA. Yun ang minana ko sa kanya. Kaya nabuo yung PDEA because of General Abinido. Ngayon, yung mga tao dyan, mga galing narco, maramihang pulis, nag-issue ng PC, sir. PC, INP. Narcom. ang NARCOM. Ah. Pagkatapos, ang nag-issue ang ating presidente, former President Gloria Macapagal Arroyo, na i-recall lahat ng pulis. Alam nyo natin sa akin, 100 persons. Karamihan, admin. So ano ginawa ko doon? I grew up as an intelligence officer. How can you operate nationwide with 100 people? Kaya na-recruit dyan sila Romy Enriquez, si Agent Morales. Dahil we don't have 100 people, kaya forced to good kami na mag-recruit ng tao. Ang masakit noon, nakalustad daw siya. Ang sinisisi niya, mahina ang PDEA. Di ba binanggit niya doon sa hearing dito? Kasalanan ng PDEA, mahina yung nagre-recruit eh. Nakuha na siya, may kasalanan pa yung ahensya. Pagkatapos, na-desisyonan yung kanyang mga cases. Anong nangyari doon? Nag-appeal sa
Court of Appeals, nag-appear sa Supreme Court. Sinasabi niya, mali. Ano ba yung mga tanga yung mga sa justices natin? Will that be acceptable to anyone here na yung palang mga justices natin, puro tanga? Basta yung sa sinasabi niya. O pagkatapos may nagsabi pa sa akin, hindi naman abogado yan si General Santiago eh. Well, with due respect sa mga lawyers dito, marami abogado eh. Ha? I grew up, hindi ako intelligence officer. I never had any formal, ayan, nandiyan si General Algan. Wala akong formal intelligence training. Ba't mula tinyente ako hinahawakan mo for investigation intelligence? Name the Armed Forces Units, Unified Commands. Tingnan nyo kung anong trabaho ko kung hindi ako Operation Intelligence. Until I retire. PDEA ako intelligence. PDEA is intelligence-based. Hindi mo naman kailangan. Sinabi, kinwestiyon pa ni ex-agent Morales, si Derek Carrion. Hindi naman chemist yan eh. Nakalimutan niya. Si Derek was director ng laboratory service. Ang tao niya, yung mga chemist. So, Ganito, ito yan eh. Hindi ka na pwede. Ang tagal Paano ko nga ako nga hugas na hugas dyan? Luluto Hindi pa? ako perfect one, nagkakamali rin ako. Ay, nako. Hindi po pwedeng i-insultuhin ganito mga tao na to. Ano ba naabot yun? You may be somebody, but I'm everything. You may be something, but I'm everything. Based on my experience. Huwag kayong mga insulto ng kapwa nyo rito. Makinig kayo at respeto nyo yung protocol. Before you speak, sasabayan nyo, humingi kayo permiso sa chairman. Mr. Chair, if I may. Yes, go ahead. You have the floor. Yeah, General Santiago, naging tao niya ba ito si Morales? Nakasama ko nga yan. Ang problema, kaya pinapatingnan ko yung organization. Itanong natin sa kanya kung anong level siya doon sa ladder. Sa organization, may ladder yan. Kailan po kayo naging PDEA Chief, General? I was with the chief from 2006 to 2010. During the time of President, Gilo na mga pagkalaroyo. alright, you resigned in 2010. Noong 2003, from the military service, No, PDEA, General. lalo na si Nico, napalitan na si President. So you resigned na. Nag-resign na po kayo. Kaya hindi, automatic naman yun. Because I was a political appointee. Courtesy Ayan, resignation. Alright. Mr. Morales, kailan pumasok sa PDEA? 2009, Your Honor. So naglapot po kayo? Yes, under my watch. Alright. During the time na nagsama po kayo, na nakatrabaho niyo po si Morales, ano po ang pwede niyo sabihin sa integridad, sa trabaho ni Ginoong Morales? Alam niyo, Mr. Chairman, ako, Director General ako. Nandun sila. Nasa doormat sila eh. Doormat sila eh. As a matter of fact, within the IS, in the IIS, nandun siya sa ibaba, investigador siya. Meron pa siya na, I think, nandiyan si Francia. Pero above Francia, there's somebody else. Pagkatapos, sa kanilang aakyat, doon sa DG for Deputy for Operation, the classmate of our Honorable Chairman. Ang nagtataka ko, bakit he's all over? Ba't nandoon ka? Nilalampasan mo lahat ng tao. Sino? You're talking about Morales? Nakadiretso nga siya hanggang Malacanang daw eh. So you did not follow the chain of command? Yun ba ibig niyo sabihin? Walang chain of command na sinusundan. He's all over. Pagkatapos, tinira pa niya ako. At sinasabi ko noon, titirahin mo ko. Meron tayong command group, Mr. Chairman. Ano po pagkatira sa inyo, General? Kaya yung mga tungkol sa chemical siya, ang hindi niya alam, yung chemicals na destroy na yun, that was taken up during the conference of the command group, conference group, at the behest of the laboratory, the chemist. In-explain na wala nang gamit yan, pero po pwedeng nag-offer yung kumpanya na kung ano yung diluted chemicals, bibili nila.
So nagkonsulta ako. He's not a member of that group. Who was his immediate superior, General? Si Francia ka mo? Sabi si Francia, hindi ko na sila matandaan. So, wala kayong, nung pumasok si Morales sa PIDEA noong 2009, wala kayong, hindi kayo nag-uusap, totally, hindi mo siya kilala. No, I know him. I know him dahil kami yung Mr. Donut Group. Yung Mr. Donut, umupo ka ng mesa, lahat ng chismis sa buong Pilipinas, mapapakinggan mo. Kasama ko siya. Eh, nandun yung kanyang misis, hindi ko man ako misis niya yun. Kaibigan namin eh. Kaya nung inirecommend, sila General Bobby Santiago, my deputy, recommended,